Nako, mukhang panibagong problema po ito para kay Congressman Leandro Leviste at kasama niya dito itong si former Congressman Ging Paras. Kasi po, sila po ay sinabpina na ng NBI. Kaugnay po ito doon po sa sinasabing tangkang iset up si Executive Secretary Ralph Recto na may mga kasamang babae. Ang layunin, palabasin na yung mga babae gagamitin itong si Recto, tapos kung ano-ano pang mga akusasyon, and thereafter magsasampa sila ng kaso sa prosecutor's office and saka magpapapreskon. Pero yan po lahat ay napurnada dahil po naaresto ng NBI yung isa po sa mga kasabwat at doon na po lumabas ang mga pangalan nitong si Jing Paras at saka si Leviste. Hindi natin sinasabing totoo ito. Pero ayon po sa investigasyon ng NBI, mukhang yun po ang tinatahak ngayon na sirkumstansya. Una, si Jing Paras, ang direktang kausap ng di umano'y bugaw. At ito namang si Leviste, ang di umano'y magpopondo o magbabayad doon po sa mga aktor para po siraan itong si Executive Secretary Ralph Recto. Pakinggan po natin ito pong balita. Naglabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation para kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Negros Oriental 1st District Representative Jing Paras. Kaugnay po ito sa umano'y planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ibinahagi ng umano'y talent manager o bugaw sa GMA News ang mga pag-uusap daw nila ni Paras para sa plano. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation o NBI sa plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang umano sa mga hawak nilang ebidensya ang cellphone ng umano'y talent manager na kausap raw ni dating Congressman Jing Paras. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita ng abogado ni Ken ang screenshots ng kanilang pag-uusap. Late na na-delete nila yung mga conversation namin kasi it was already screenshot by the NBI. Mga pinag-usapan niyo po ba? Yung mga delay niya. Yeah, it's about scheduling, time, and call times, and amount of money. Tungkol pa rin sa project. Yeah, tungkol pa rin sa project. Kwento ni alias Ken, nakilala niya si Paras pagkatapos ng pandemya. At sa isang event daw nitong Hunyo, unang binanggit ni Paras ang planong paggawa ng umano'y script na sisiraan niya kay Recto. We had a dinner last time sa bahay ng isang kongresista na happens to be my friend, si Kong Jing Paras. He was my friend, diba? So I trusted him. Paano po yung sinabi sa inyo? Parang it's about time na character assassination natin yung ating executive secretary. It's all scripted how to involve it. Grabe no, kung totoo ito, napakarumi talaga ng politika. Ang hindi ko lang mawari, bakit ganitong kaparaanan nila naiisip para siraan si Ralph Recto? Ibig sabihin siguro wala silang makitang anomalya, no? Wala silang makitang ibubutas. Kasi kung meron, sa laki po ng maaaring ipondo, hindi po lulusot no? Sa kanilang radar yon kung meron. Mukhang wala talaga, kaya gumagawa na lamang ng kwento. Kung totoo ito pong sinasabi dito ng tumatayo ngayon na testigo o nitong nakausap ni Jan Consulta. Into getting girls, drugs, and when we started talking about the project, kasi malalaking tao to so hindi ko masyadong sinerseryoso yun hanggat marami ng follow-up, marami ng kulit. Tulad ng naunang kwento ni alias Jen, nakipag-meeting sila kay Paras noong July 15 sa Quezon City. July 15, that was the first meeting with these people, with Kong Jing and so-called attorney Freddy. I don't know the family name, but it's attorney Freddy. That to facilitate that script. So I brought the four girls there to reenact, to cooperate the script. Sabi ni Ken, malaking pera ang inalok sa kanya ni Paras, kaya siya pumayag. It's 6 million, then tumawad siya ng 5.5 million to provide all the
the girls, the Sa bagay, napakalaking halaga talaga ng pera kaya yung iba willing nilang i-risk yung kanilang kinabukasan, ano? Biruin mo kung ikaw sumasahod ng minimum sa isang araw, baka tumanda na tayong lahat, hindi mo pa nabubuo yung 6 million pesos na yan. Kaya yung iba kumakapit talaga. Yung iba rin naman, gusto easy money. No? Marami rin namang mga, sa totoo lang, with due respect sa mga kababaihan, pero ang dami talaga na pumapasok sa ganyang trabaho kasi gusto nila easy money. No? Ito, wala po itong pangmamaliit sa mga kababaihan. Sinasabi ko lamang yung katotohanan sapagkat sa kasaysayan, marami ng pagkakataon, even kami nung ako po'y pulis pa, ang dami naming mga na-rescue before na mga nagtatrabaho sa ganyan. Ang primary reason ay kahirapan, tapos may mga nadala ng kakulangan nga sa pangangailangan, meron din po talagang mga material na bagay lamang. No, yung gusto nila mabibili yung mga bagay-bagay sa madaling kaparaanan. Kasi kung itong mga tao na ito, mga tol, lumalagay sa tama, in the first place, hindi nila tatanggapin yan. Kaya lang sila ngayon kumakanta kasi nahuli na sila eh. Salamat sa ating magigiting na mga NBI personnel at nahuli kaagad itong mga aktor. Kaya ngayon, kumakanta na sila. Sino yung ikinakanta nila? Eto, patuloy po natin pakinggan ang balita. kahit hindi galing doon at hindi kilala, basta may script naman tayong susundin. It's 1 million to 4 girls, individual. So total of 4 million and 1 million goes to me. Yung total na 500,000. All goes to Kong Jing Paras. Sino po yung mga kailangan ng recruiting para po sa project niyo? Of course, yung magagaling umarte. Yung mga artistang nag-uumpisa pa lang na magagaling umarte. Kasi ayoko namang magdala daw ng tao na hindi naman marunong umarte. Dahil hindi naman nila talaga personal kilala si Halagang 1 million each. Ngayon, ang posibleng kaharapin nila pagkakakulong. No? Wala. Pinili nila yan eh. Hindi naman ibig sabihin na itong Bugaw in particular, porket ituturo niya kung sino yung mga kasama niya at boss niya, hindi na siya mananagot. I do not know doon sa mga kababaihan kasi alam naman natin na kapag trafficking in person ang issue, ang biktima ay ang kababaihan na tinatraffic ay itinuturing po na biktima at instead na i-prosecute yan, sila po ay nire-rescue at binibigyan po ng kaukulang intervention para po makatulong sa kanila. Pero definitely itong mga bugaw ay may pananagutan po ito. Sa bagay ito naman ay hindi consummated no? Pero merong attempted trafficking in person kaya pwede pa rin silang managot diyan. Senator Rar. Sabi ni Ken, ang alam niya, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang magpopondo umano sa plano, pero hindi niya ito nakita kailanman. I haven't seen Congressman Leviste, but they keep on telling us it's siyempre dalawa silang nag-uumpugan daw sa Batangas, and it is all understand that si Kong Leviste po yung magpupundo ng pera. Kung totoo itong sinasabi nito, ano kaya motivation ni Leviste? Ano? Kung totoo gusto niya bang kumandidato ng pagkagobernador? Kasi kung congressman lang, sigurado panalo naman siya sa area niya na eh. Sinisira niya ngayon ang asawa ni Governor Vilma Santos. 'Di ba si Governor Vilma Santos ngayon ang gobernador? Tama ba? No? Pagkadating ng panahon, baka kakandidato siya sa pagka-gobernador. Kung sira na nga naman, partikular asawa ni Governor Vilma, si Ralph Recto, di lalakas siya sa Batangas. O kaya naman, yung sinasabi ng ating NBI na baka mayroon pang mas malalim po dito. Katulad din ng hinala ng ilan sa mga manonood po natin na baka parte po ito ng destabilisasyon at inuunti-unti yung mga nasa malapit sa ating Pangulo o yung mga miyembro po ng gabinete. Kausap nila talaga lagi si Kong Leviste.
doon sa message po na yun. Doon sa misis na. Tungkol saan po ba yun, yung usapan ninyo? Bakit po yung binanggit yung usapan ninyo sa phone? Kasi I've been, nagpapalo up ako about it, na matutuloy pa ba o hindi na, kasi parang ayoko na nga din eh, di ba? Then, he was telling me na tuloy pa rin yun, huwag kang umatras, sayang ang pera, this is easy money. Handa raw makipagtulungan si alias Ken sa umuusad na investigasyon ng NBI. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Paras na wala silang kinalaman sa anumang iligal na sabwatan o krimen. Itinanggi rin ni Paras na nag-alok siya ng pera kay alias Ken o nag-utos ng umunoy planadong operasyon laban kay Recto. Eto maganda. Yung interview kay NBI Director Melvin Matibag. Kaso lang, pasensya na kayo, ang nag-i-interview si Ted Filon sa si DJ Chacha. Ang pakinggan na lang natin yung sagot ni Director Matibag. Kasi sinasabi doon na merong cellular phone na nakuha dito sa Bugao at doon makikita mo talaga particular daw yung palitan ng komunikasyon nitong si former Congressman Jing Paras. O, pakinggan po natin ang interview sa kanya. Yes. Attorney, unahin ko muna ito kasi last August 1 lumabas sa balita na ipapasabpina nyo daw po itong si Congressman Leandro Leviste, maging itong yung dati pong advisor, si Jacinto Paras. Napadala na po ba yung sabpina dito sa dalawa? Napirmahan na po nung Friday kaso nag-closing of office hours na po. So today po ipapadala po. Oo. And they're expected to come on on Thursday po. Okay. Kaninang umaga yan ang interview. Pero at this moment, naipadala na. Kaya nga po ang title natin ay Sinabpina. No? Sinabpina. Ito po yun eh. Oh. Ay, di ko pala nailagay dito. Sorry. Nasa balita po ng News 5 kanina, sinabpina na. Ito pong si former Congressman Jing Paras at saka si Congressman Leandro Leviste. Thursday po nila ito inaasahan na matatanggap. Attorney, kung sakali man... Papadala po kayo. Matatanggap po ngayon. Okay, Ngayon today din araw po. na. Ayan, para lang din po klaro. Apo. Ngayon nila po yan Tapos matatanggap. Thursday po yung invitation po. Alright. Kung sakali po na hindi sila sisipot doon sa inyo pong imbitasyon, ano po ang next na hakbang dito ng NBI? Well, we'll give them another chance na pumunta. Pero I encourage them to come kasi po, ang nangyari nga dyan, binanggit po yung pangalan nila. So, ibig sabihin, gusto naman po namin silang bigyan ng pagkakataon na magbigay linaw kung bakit dumulutang yung pangalan po nila sa usapin na ito. So, hindi naman po necessarily sila na kaagad dapat sabihin na may kasalanan. Parte po ng ating due process, yung proseso na magpaliwanag po sila at kung malaman natin na hindi naman totoo yung pagbibito ng pangalan nila nitong subject namin pong nahuli, tutulungan din po namin sila to go after them. Pero ang kailangan po sana dito, mabigyan pong linaw yung pangyayari po na ito. Oo. Kasi nga Dalawa kasi sitwasyon dito mga tol eh. Maaaring itong mga nahuli ng NBI gusto na lamang makawala sa sitwasyon kaya gagawa ng mga kwento at magtuturo ng kung sino-sino. Posibleng ganon. Pero meron ding punto na nandyan na sila eh. Total, kayo ang nasa likod nito, di tell all na kami. Diba? Kaya yun ang dapat malaman ng NBI. Alin ang katotohanan? Gawa-gawa lamang ba ito nung nahuli nila para makaiwas sa liability? O talagang sila po yung mga naging aktor lamang dito at ang mastermind ay ito pong mga tinuturo nila? simula ito doon po sa sinasabi na nailigtas nyo po doon sa human trafficking operation. Nasaan na po itong, tama po 3 babae, tapos may isang talent manager. Tama po ba yun, Director? 5 babae po yung ating pong na-rescue. Tapos yung talent manager na sinasabi, turnover na din po sila. Tinenover na po natin yung Yes po. Sa DSWD po. Kasi po, yan po yung proseso po natin na kapag ka po na-rescue natin, DSWD po nangangalaga po sa kanila. Okay. Attorney, gusto ko lang po makahingi po ng mas detalyado pang salaysay para maintindihan natin ang buong konteksto po nitong operasyon ng NBI na ito. Pero malamang mataas talaga porsyento na tama yung itinuturo ng mga ito, lalong-lalo na yung mga na-rescue. Kasi na-rescue na nga sila eh. Wala naman silang magiging pananagutan dito itong sinasabing 5 babae.
No? Kaya bakit sila gagawa ng kwento to escape criminal liability? Hindi naman sila ipoprosecute dito. In fact, yan nga sinasabi ni Director Melvin Matibag, nasa kustodiya na sila ng DSWD for social intervention. No? Kaya malamang sa malamang mga tol, sa aking pakiwari, baka totoo itong sinasabi nila. Pero lahat naman yan, dapat nakadepende lagi sa ebidensya. Saan ho ba nagsimula ito? Ito hong sinasabi na pagkakaroon daw ho ng pagtatangka umano na kumbaga ma-entrap, no? Kung tama mo yung word na ginamit ko, o malagay sa alanganin si Executive Secretary Recto. Well, ang ikot, para po mas malinaw, maganda po yung tanong po ninyo, Kated. Ganito po kasi nangyari. Ito pong subject namin na yung pong talent manager, so to speak, o sabi nga, bugaw po, matagal na po minomonitor po ng NCR, ng aming pong NCR office. May mga complaint na po ng human trafficking sa kanya. Pero kaya po nagkasa po ng operation, ng entrapment operation. Sabi nga po, itong daw taong to, high-end daw po nga, babae, tsaka lalaki, yung kanyang, so to speak, yung iniaalok para po magbigay ng sexual favors. So nagkasa po ng entrapment operation sa isang 5-star hotel pa nga po ikinasa dahil yun po yung setup niya lagi, 5-star hotel or private area po na ganyan. So nagkasa po, nang naibigay na po yung mark money, yung entrapment money po, nahuli po ngayon. Hinuli ngayon itong tao na to, dinala po yung lamang subject na babae sa office po ng NCR. So nang iniimbestigahan na po, dinidinay pa niya na hindi ko naman tinanggap yung pera at saka hindi naman prostitution, PR lang, yun po yung term eh. Parang usap-usap lang daw. Pero nakapasok na po sila dun sa pribadong kwarto. Nung nagigipit na po sa pagtatag. Makasingit lang mga tol. Gusto ko lang purihin si NBI Director Melvin Matibag. No? Isang taon na bang nakaupo si Matibag? Meron na, no? Meron ng isang taon. Tama, meron ng isang taon. Correct nyo nga ako mga tol, naglalaps yung memory ko eh. Parang mahigit isang taon na siya. Tama, nag 100 days lang yata. O ngayong February lang yata siya, no? Tama, ngayong February lang. Ngayong February lang siya na appoint bilang NBI Director. Nag 100 days kamakailan. Tapos patuloy sa kanyang trabaho ngayon. Ang daming significant accomplishment ng NBI. Napakarami. At hindi po mga ordinaryong tao lamang. No? Mga dekalibre pa. Kaya dito natin makikita na epektibo talaga ang leadership nitong si Director Matibag na noong una parang pinagdududahan pa natin kasi DDS siya eh. Ito po ay naglingkod bilang cabinet secretary ng Duterte administration. Yung posisyon ni Secretary Benhur Abalos ngayon na napaka-impluwensya sa Malacanang, yun ang posisyon nitong si Director Matibag during the last quarter or years po nitong Duterte administration na italaga po siyang cabinet secretary. Kaya malamang sa malamang alam niya yung mga galawan ng mga tao na ito. At walang sinasanto mga tol, no? Kaya salamat talaga tayo, pinupuri ko lamang si Director Melvin Matibag sa kanyang napakagaling na pamumuno. At bagamat malayo pa ang politika, kung mamarapatin niya, sana subukan niyang pumalaot sa pagkasenador nang masuportahan natin. Bigla po siya nagsalita na ito pong paghuli sa amin may kinalaman dun sa plano namin na na paninira. Character assassination po, term na ginamit kay Secretary Recto. Yun po doon po lumabas na nung tinawagan ako ngayon po nitong mga investigador na, sir, ito pong subject na nahuli namin, may sinasabi na paninirang gagawin, character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaya sabi ko, imbestigahin nyo, palalimin ninyo, at doon na po nagsalaysay yung plano po nila. Ang plano pong gawin, para po maliwanagan, hindi po ipapain yung babae kay Executive Secretary Recto. Kundi ang gagawin po, kukuha ng statement po yun pala. Yung ibang babae, kukuhaan po ng statement na ang palalabasin po ay
si Executive Secretary Recto ay kumukuha sa kanya ng babae yung 5 Oo, ganun pala. Hindi naman pala ipapagamit, ano? Sabagay, paano nga namang yung mangyayaring ipapagamit? Siguro naman wala nang interest si Secretary Recto sa mga ganyang bagay. Kaya ang gagawin na lamang nila, kukuha ng mga aktor, palalabasin na ganito, at umo-order ng babae si Secretary Recto, palalabasin na nananakit, parang ganito yung mga sinasabi. babae na yun nakuha ni Executive Secretary at sinasasabihin nagdag-drugs, binubugbog, sinasaktan, nagsapahagaw ng pera, gano'n na po. Yun na po yung ginagawa rito. So, character assassination po, lumalabas dito, natin kung alam po nyo yung sa KGB, yung compromat na tinatawag. So, gagawa po ng parandushir na ginawa po nila yon para sirain po yung isang politiko o isang tao. Ganun po yung nangyari dito. Ayun. So, mas naintindihan ko na, coming from you, kung saan po ito nanggagaling, ano, itong istoryang ito na nakanin nyo ay gusto makuha yung panig ni Ginoong Leviste at saka nitong Ginoong Paras. Saan sila pumapasok ng dalawa? Ito po, dito nagtapat na po, nag-tell on na, sinabi, nung May 26, tumawag sa kanya si dating Congressman Jing Paras. At sinabi na may importante sila lagi pagmimitingan. So, nag-meeting po sila ng 3 beses sa isang restaurant din sa Quezon City. So, yung meeting po nila, doon na nila pinaplano. Meron na pong salaysay na binibigay, naghahanda ng affidavit po. Yung 5, pinapahandaan. Ang humarap po doon sa meeting, ito nga, yung talent manager na to, may dalang talent. So, isasalang po yun. At ang balak nila this week, ipapile po sa piskalya, kakasuhan po ng bouncy si EPS Recto, tapos po magpe-press con pagkatapos. At in fairness po kay Congressman Libiste, he was not present in the meeting. Ang present po si Jing Paras, tsaka po mga abogado na nagtuturo ng Bababa, mukhang makakalusot si Leviste, hindi present pero syempre kung ang ituturo ng ebidensya sa huli, siya ang magpopondo, malamang kasama siya sa kakasuhan dyan. sasabihin at gusto silang ibibidyo na. Tapos doon pinag-usapan yung pera. Doon na po lumabas yung pangalan ni Congressman Leandro Leviste nung sinabi po ni Jing Paras na ang magpopondo, ang gagamit, ang magpopondo ng operasyon ay si Congressman Leandro Leviste. So doon na po pumasok yun. Doon po yung pangyayari kaya lumabas po yung istorya. Meron ho ba... Meron pong... Go ahead, sir. Sige po. Meron po silang text exchange message sa Viber na nakuha na po namin. Si Jing Paras, saka po itong ito pong talent manager. Yung pong panig ni former Congressman Jacinto Paras, ni Jing Paras, ang sabi niya ho daw, sa tamang forum po siya sasagot dito sa aligasyon na ito. At kanya itinatanggi, ang binabanggit po ngayon ni Director Matibag, just for the record, at kami po sa aming programa ay bukas din po sa kanyang panig, just for the record. Ngayon po, Attorney Director, yun ho bang binabanggit nyo na handa na yung affidavit na supposed to be po ay pipirmahan nitong mga umano ay magkikwento against the ES? Yan ho ba ay nakakuha na kayo ng kopya? Wala po. Ganito po kasi yung nangyari dyan. So nag-usap. Tatlong meeting po. July 11, July 15, tsaka July 26 po. Yung po yung tatlong date na meeting. So kino-coach muna po nila. Kino-coach. Tapos ang balak po, this week magkikita, bibigay yung affidavit. Pag pirma ng affidavit, babayaran sila ng 30%. Pagka-file sa piskalya po, tapos press con, babayaran ng additional 40%. Yung 30% daw, habang tumatakbo yung kaso, dun po babayaran. Yung po yung naging kaso. May sistema po talaga kasama yung mga abogado. Yung po yung ina-identify namin. Sino yung mga abogado kasama? Kasi may pananagutan din po ito. Kung totoo po, itong sinasabi nga po na disenyo ito. Pero may detalye po kasi ibabalik ko lang po Katid, hindi ko nabanggit. Doon sa 5 pong babae na na-rescue, nagkataon pa, isa doon yung isinasama rin sa 5 na ano po na gagamitin na mag-abilibit. Kaya 2 po yung nagtitistigo na parehas po yung istorya nitong talent manager sa itong babae na supposed to be gagamitin. So doon po lumabas yung istorya. Meron ho bang CCTV footage po yung mga meeting na binabanggit nyo na yan?
Well, yun po yung ating ginagawa ngayon kasama po sa investigation natin na makapag-secure ng CCTV rito. Pero syempre may proseso po yan, Captain. Oo. Kaya kailangan po na Ang problema kasi sa mga CCTVs, may mga panahon lamang na nai-store yung depende pa sa provider, ano. Ito, itong bahay ko, ang nakakabit dito na CCTV, 15 days lamang yung nasa storage niya. Pero may backup ako niyan sa internet, no? Yung sa internet, pag matagalan 'yon. Hindi natin alam kung ganun din yung sa iba. Ang mahirap kasi pagka matagal nang nangyari, kung buwan na yung nakalipas, baka natapala na. Ang sistema kasi niyan mga tol, halimbawa, August 1 ngayon, August 15, okay pa. Pagdating ng August 16, yung August 1, matatapalan yon ng August 16. Tapos, and so on and so forth. Sana yung mga CCTV available pa kasi yun talagang ang magpapatotoo, magko-corroborate, ika nga, yung karagdagang ebidensya para masabi na yung mga meeting nag-took place talaga at the same time nandoon sila. naming sundan lang po yung proseso niyan. Ngayon, ang simple lang po, kung magsasalita talaga si Kong Jing Paras at categorically sabihin niyan, hindi ko kilala yan, wala kami dito pag-uusap, mas lalalim po Yun yung tamang termino ng mga tama, na overwrite, no? Yung mga video from specific time. August 1, 15 days after August pagdating ng August 16, matatabunan na, ma-overwrite na yung August 1 and so on. Sana uulitin natin, hindi ganon yung mga CCTV, otherwise medyo nababawasan ng bahagya yung ebidensya. Pero hindi lang naman yan mga tol ang magpapatunay. Maraming pwedeng maging kaparaanan para mapatunayan kung ito po bang mga sinasabi ng mga nagsasalita ngayon against Jing Paras and Leandro Leviste kung totoo o hindi. Investigasyon natin, bakit nagsasalita ng ganito itong mga taong ito laban sa mga individual na yan. Ano po? Sir, yun hong bugaw lalaki. Para po gender correct, lalaki po yung gender niya, pero ano po siya, LGBT po. Okay. Sir, kaninyo, lumabas na lang itong mga kwentong ito nung panahon na nahuli na ho sila on a separate operation, right? Okay. So, Human trafficking po talaga yung kaso. Human trafficking. Opo. Sa isang 5-star hotel. Tama po. Hindi kaya itong bugaw na ito, kliyente niya talaga ito matataas na opisyal ng gobyerno? At talaga hong may engagement ng mga talents niya sa mga taong ito, kaya din naman may mga kwento-kwento na na kaya malakas ang loob kasi naging client na nila yung matataas na opisyal ng gobyerno. Well, yung possibility po na yan, tinitingnan natin na actually, we have the access po ngayon sa kanyang gadget, yung telepono, because that is a subject of the operation. But just the same, we are applying for a cyber warrant para po makita natin. Although, siya naman po, voluntarily, sinishare. Parang nag-i-insinuate pa si Ted Pailon na ganun ang gawain ni ni Ralph Recto. Pero sige, bibigay natin yung benefit of the doubt sa kanya, playing devil's advocate. Pero maganda yung sagot nitong si NBI Director Melvin Matibag, no? Na patuloy nila yung tinitingnan at investigasyon ng ginagawa nila. Kung may puntong ganun, di ilabas, wag itago. Pero ako, personally, di ako naniniwalang gagawin pa yan ni Executive Secretary Ralph Recto. Ilang taon na yan? No? Grabe naman kung maliban kung yung nakita natin na sumasayaw nung nakaraan. Nakita niyo ba yung sumasayaw nung nakaraan? Yung may kinakaharap na kasong plunder, pero hanggang ngayon hindi na-action na ng ombudsman. Tapos nilabasan ng warrant of arrest for cyber libel lamang. Kilala niyo ba kung sino siya? Niya yung mga information doon sa telepono. And I have to admit, Kated, meron pong mga nandun sa phone book ng telepono niya na mga medyo kilala pong personalities. Nitong bugaw. Opo. In other words, contact siya nitong mga personalities na ito kung kailangan nila ng serbisyo ng kanyang mga talent.
Well, that is something that we cannot assume yet. Basta ang sinasabi ko po, pag nakita po natin yung kanyang cellphone, yung phone book, makikita natin po, i-check pa rin po natin kung yung pangalan ay tumutugma sa actual na numero. Kaya nga po, sabi ko rito noon, parang Epstein yung pagkatao nito kasi yung mga binabanggit na pangalan, nung kanitunang kinakausap natin, may mga ano po, may mga kilala talaga, mga men in uniform, mga matataas na tao, mga negosyante, mga politiko. So, yun po yung isang tinitingnan po natin dito, Kated. Okay, sige. So, Na ating po kailangan po papalalimin. sige po. So, hindi ito, kumbaga, usapin na nagpaplano sila para kapag kinuha itong mga talent niya, Tama kayo. Nakuha niyo yung tamang sagot. Tuloy tayo sa pakikinig dito. para bagang i-entrap yung opisyal, kung hindi gagawa-gawa ng kwento kahit na walang ganoong senaryo. Yung po sinasabi ho ninyo na pinanggagalingan nito. But again, ngayon po, hindi pa ho natin may tuturing na talaga pong may kaugnayan dito si Ginoong Leviste o si Attorney Jing Paras, kasi nga po, yan po kwento pa lamang noong pong talent manager, para ho natin may klaro lamang, Attorney, no? Tama po. Tsaka po nung babae, na isang nakasama dun sa operation po. Okay, Dalawa sige. po sila. So, tama po kayo. Certain, kailangan namin tingnan doon sa CCTV kung talagang nangyari yung pagpupulong. Opo. Although dun po sa text exchange nila sa Viber ni Kong Jing Paras, we validated the numbers, sila yung nag-uusap. So, to ano po, to Congressman Libiste, yung statement nitong atong talent manager, pwede Mukhang walang lusot si Jing Paras, mga tol, ano? Kasi merong communications eh. Yun ang mahirap kapag gagawa ka ng illegal, tapos dadaanin mo sa social media o kaya using technology, nag-iiwan ng digital footprints. No? Kaya pinaka-safe pa rin kung gagawa kayo ng mali, tinuturuan ko na kayo, pero wag kayong gagawa kasi definitely mahuhuli kayo. Sasabihin na naman sa atin ng mga manonood natin yan, nagtuturo ka na naman. Tanga mo naman pag pinakinggan mo ako dun sa tinuturo ko na yon. Sinasabi ko lamang yon, hindi para magturo, kung hindi ipaalam sa mga gumagawa niya na hindi kayo makakalusot. Kasi alam ko nga eh. Kung alam ko, di alam din ng law enforcement natin yon, no? Kaya ang gagawin nila ngayon, face to face. Ang problema pag face to face, mga tol, minsan may kumakanta katulad ng mga nangyayari ngayon. Kaya wag niyo nang gawin kasi wala talagang lusot. Merong pamosong line yung criminologist, sociologist na si Edmund Locard. Ang sinasabi niya sa kanyang kung saan siya nakilala talaga ng mga nag-aaral ng criminology na walang anumang krimen ang hindi nagiiwan ng bakas ng ebidensya. No? Kaya tandaan natin yan, huwag tayong lalabag sa batas dahil pag lumabag tayo sa batas, definitely may ebidensya tayong maiiwan at yung ebidensya na yon ang posibleng magturo sa atin sa huli. hindi natin masabing hearsay pa dahil nanggaling kay Kong Jing Paras. Pero yung sinasabi po nilang nakausap si Jing Paras, that is direct testimony na pwedeng i-deny po ni Kong Jing Paras at ng mga abogadong kasama po rin sa pagpupulong. Although may corroboration na po yung testimony nitong talent manager dahil yung talent po na isang kasama doon, parehas po sila ng storya. Ano po? Ito pong talent manager na si naku, munti ko na mabanggit yung pangalan. Yung ito ba yung Sana nabanggit mo na. Parang nagkaalaman na. Pero okay lang yon. At baka pagka binanggit, magka-problema pa yung investigasyon. nakausap nyo na po mismo? Nakausap ko po Speaking of pagbanggit, mga tol, no, makapunta lang tayo sa paghahanap natin ng hustisya para kay Mima Alicia. May nahuli na naman ang ating kapulisan na karagdagang suspek sa pagpatay di umano kay Mima Alicia. Ito na po yung development. 3 na po ang arestado at 3 po ang at large. Kasama sa at large yung mga sinasabing mastermind na mga negosyante. Nagtataka lang talaga ako until now, bakit ayaw pangalanan ng PNP ang mga ito? Laging alias. Doon ako nagtataka ngayon Lalo sinasabi nilang nakasuhan na nila ito. Lalo sinasabi nila kilala na daw po nila yung
mga nasa likod ng pagpapapatay kay Mima Alicia. Kasi bakit ko po bino-brought out sa inyo ito mga tol? Kaliwat kanan po yung sitwasyon na ginagamit ngayon ito ng mga DDS, yung mga galit kay Mima Alicia, at pinalalabas na mga Paul Gay lamang daw po ito. At sinasabi pa nila na yung mga litrato daw pong ipinapakita ng ating otoridad sa ngayon ay mga nangyari pa sa nakalipas na taon. Mayroon pa nga 2024. Diba? Kaya nananawagan tayo sa PNP na kung ayos naman na po ang investigasyon, sinabi nyo nga, case closed na yan, case solved, baka pwede naman pong i-reveal nyo na yung identity ng mga personalidad po na ito na suspect or eventually magiging akusado. Para once and for all, pati yung pagdududa nitong si Pebbles Talaquera, mawala na. Pag nagsalita kasi si Pebbles Talaquera, ang daming naniniwala. Iba yung version niya sa lumalabas sa investigasyon ng PNP ngayon. Ang daming naniniwala kay Pebbles. Paano ngayon yon na naku-question ngayon yung integridad ng investigasyon ng PNP? Anyway, balik po tayo dito kay Director Melvin Matibag. Mismo, at Oo. narinig ko po yung kwento niya mismo. Opo. Tapos, kaya po yung isang network nagkaroon ng exclusive sa kanya, tsaka doon sa kapag hindi po na pwede, advice po ng lawyer yun Para, may lawyer po siya, may lawyer na po siya tumatayo. Ngayon, Kaya pinayagan po namin. so yung sinasabi nyo, yung listahan ng kanyang mga kliyente, medyo ano ito, ano ito, as in, pangalan ng mga politiko, pangalan ng mga high-ranking military officials, at mga nasa gobyerno? Sir Ted, ano ko lang po, wala pong listahan ng kliyente. Sinasabi ko lang po, nung kapan-checking doon sa phone book, lumalabas may mga personalities na Okay. kilala doon sa phone book. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Wala siyang blue book para. Sorry. Nasa phone book niya mga contact Contacts. numbers Oo. ng mga opisyal ng gobyerno. Oo. Opo, and it's not a crime. Opo. It's Oo not a naman. crime na magkaroon ka ng pangalan ng isang public official sa iyong phone book. Correct. Hindi Tama. krimen 'yon. Tama naman. Kaso lang, ganun ba siya kalawak ang impluwensya? Para yung mga politiko, karamihan pa, mga kalalakihan, di umano, ang nasa phone book niya. Tapos siya'y miyembro ng LGBT. Anyway, naglalaro lang sa isipan natin yun. Tama itong si Ted Pailo na hindi krimen ang pagkakaroon ng ganung contacts. Kasi nung pagka sobrang dami, nakakapagduda na, no? Yan, aabangan po natin yan, mga tol. Sa mga susunod na araw, ano ba ang mangyayari dito po sa partikular sa Huwebes sa pagdalo, if ever, ng dalawa po na ito na pinatawag po ng NBI para bigyan linaw yung mga pagbanggit sa kanilang mga pangalan ng mga nahuli po ng NBI. Sana wala silang kasalanan. No? Dahil kung meron, panagutan po nila yan. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Meron na po tayong raffle. Mechanics sa August 31 ang ating raffle. Nadagdagan na po yung ating prize pool. 20,000 pesos na po ang ating ipapamigay. Baka madagdagan pa yan. Maraming mga nag-o-offer before na hindi ko po na tanggap, tinanggihan ko. Pero kung sakaling itutuloy nila ngayon, total, para mas maraming maging masaya, tatanggapin na natin at direkta naman na mapupunta sa inyo. Kumbaga, daraan lang sa akin yan, tapos mapupunta sa inyo. Kaya, 20,000 pesos po yan mga tol. Ang maganda lang ngayon, kahit hindi na kayo makapanood sa araw na yan, basta nanalo kayo, ise-save ko at ipopost ko na. Pero siguraduhin yung mag-follow po kayo sa mechanics. Pag hindi po kayo nag-follow sa mechanics, baka mapurpit po yung panalo ninyo sa darating na August 31. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.